Samantala, nanawagan ang LTFRB sa mga magulang na maging maingat sa pagpili ng school service para sa kanilang mga anak. Ito'y upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Pero paano nga ba natin matitiyak na ligtas at sumusunod sa mga patakaran ng LTFRB ang mga school service? Narito ang report ni Dina Pagibitan. Dahil prioridad ang kaligtasan ng mga pasahero, na ngayong nalalapit na ang pagbubukas na naman ng klase. Bukod sa pag-iinspeksyon, mahigpit nang ipinagbabawal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga old model ng mga school bus o school service. Paiigtingin din ng tanggapan ang paghuli sa mga kolorum na school service na siyang nagiging dahilan ng mga aksidente. Ito ang itsura ng lehitimong school service. Dilaw ang plaka, nakapintura sa gilid ang LTFRB case number, pangalan ng operator at pangalan ng eskwelahan na pinaghahatiran ng naturang service. At kaugnay ng mga safety measure na dapat ipatupad, gayon din ang issue ng pag-phase out na sa mga lumang modelo ng school service. Nagpulong ang mga school service operators, drivers, magulang at ang LTFRB. Ang nasabing pagbabawal na sa mga old model school service na bumiyahe ay bahagi ng programa ng gobyerno na i-modernize na ang mga pampublikong sasakyan. 2004 nang mag-issue ang tanggapan ng panukalang 15 taong lifespan sa mga service. Ngunit taong 2007, hiniling na lamang na magkaroon ng Certificate of Roadworthiness ang mga school service. Bagamat tuluyan ang ipagbabawal ng LTFRB ang pagbiyahe ng mga lumang school service, nagbabaka sakali pa rin ang mga driver na ito na mapagbibigyan ang kanilang hiling na sapat umanong panahon upang makabili ng bago. Luma ngayon yun. Pero yung care namin sa mga bata, siguro masigit pa nga para sa mga bago. Kasi kami ang tumatayong magulang ng mga bata sa loob ng service. Nagbibigay kami ng serbisyo para sa mga bata. Hindi namin kinukumpara kung bago luma yung unit namin. Samantala, mahigpit ring pinaaalalahanan ng tanggapan ang pamunuan ng mga eskwelahan na ipagbawal ang paggamit naman ng tricycle bilang school service. Gayon din ang pakiusap sa mga magulang na huwag payagan ang mga anak na sumakay sa mga tricycle papasok at pauwi ng eskwelahan. Madalas kasi umano na nag-o-overload ang mga tricycle driver ng mga pasaherong estudyante na takaw aksidente lalo na sa mga national highway. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.